Hello, hello, hello. Doc Bry is here. Ang topic natin, gout. Sintomas, sanhi, natural na gamot. Madalas sa ating mga tao, maraming nirarayuma. Uy, masakit, hindi makaapak, hindi makalakad. Doc Bry, ganun din yan noon. Akala nga niya, ingrown ng problem, pinatanggal ko ang kuko ko sa paa, still, masakit. Ibig sabihin, may gout ako noon. Okay. Maraming magpapayo sa inyo. Ang gout, nakukuha yan sa purines. Siyempre, pagka kumakain tayo ng karne ng mga hayop, rich in purine po yan. Siyempre, mga laman loob, mga red meat, mataas ang purine. Bawal kayo dyan. Actually, yan din ang advice ko noon. Nung hindi ko pa napag-aaralan ang low carb. Yan palagi yung na-advise ko sa mga pasyente. Iwas po kayo sa red meat, iwas po sa karne, diba? Sa mga beef, laman loob. Yan mga nagkokos ng gout. Ng gout. Okay? Yan yung panahon pa noon. Okay? Sa ngayon, every year, nagbabago ang medisina. Okay? Ngayon, may result, may kung paano mawawala ang gout. Okay? Okay. Ano mga sintomas nito? Yan yung namamaga po yung mga joints natin, yung mga, usually sa paayan. Yung iba sa kamay. Meron time, naglilipat-lipat yan. Minsan sa kanan, lumilipat sa kaliwa, or pareho yan. Both fit. Yung iba, dito rin sa mga joints sa daliri. Okay? Masasakit yan. Ang hirap Kadalasan, ang sanhingan yan, yung mga rich in purine, yun. Tapos ngayon, ang usually binibigay ng mga gamot is mga pampababa ng uric acid, And pagka pinalaboratory yan, matataas ang uric acid natin. Okay? So magbibigay ng mga medications. Pampababa ng uric acid, siyempre yung inflammation, papababa niya. Ang maganda sa low carb, low carb nutrition, it addresses the inflammation. Wow, pasok. Uric acid, inflammation, low carb. Okay? Minsan, ang sinasabi ko sa mga pasyente ko is, if mataas ang uric acid at wala namang nararamdamang pain or symptoms, no need for medication, ito yung body mo na nagsisignal lang sa inyo na, mataas ang uric acid and I think you need to do something about it. Kasi kung hindi nyo babaguhin, wala kayong babaguhin. Yung mataas na uric acid na walang simptomas, eventually magkakaroon ng mga simptomas. Pagbangon ninyo yan, napakasakit, hindi kayo makakalakad. Kaya kadalasan, absent. So absent, walang sweldo. So kawawa si Pinay. Okay? So, mahalaga nito, wow. Nung nag-low carb ako, natanggal mga inflammatory foods, never ako nagka-gout na. Ngayon, nung nag-low carb naman ako, na-pinpoint ko kung ano yung cause ng inflammation ng gout. Kasi, naglo-low carb na ako, meron akong nakain na nasobrahan na nag-cause ng gout ulit, gout pain. And alam niyo ba kung ano yun? Sa akin to, in my personal experience, okay, nuts. Kaya mula ngayon, hindi na ako nag-i-stock ng mga nuts. Peanuts. Ang nag-cause sa akin nung last time is yung Brazilian nut. Ang sarap. Ang laking nuts. Ang sarap. Di ba? Ang nuts natin should be handful 2 to 3 times a week.
Hindi po siya everyday. Okay? So, iba-iba po yan Iba-iba yung mga pasyente or iba-iba yung mga tao. May iba, hindi naman nagkukos ng gout sa kanila, yung nuts. Kaya okay lang. Basta ang mahalaga, when you take your nuts, handful, and 2 to 3 times a week lang. Okay? And isa pang na ko sa gout, dehydrated ang katawan. You need to increase your fluid intake. Okay? Lessen or restrict yung mga nagdadiuresis na inumin like coffee, tea, or cocoa. Yun yung mga may gout po ha. Ito yung mga patient na nagga-gout. Okay? Yung mga namamaga, mga joints na yan. Okay? So, kailangan yung increase your fluid intake, kailangan i-hydrate ninyo. Okay? Tapos, kailangan nyo rin talagang pababain ang uric acid. Usually, bumababa yan. Madalas bumababa once you change your lifestyle. Kasi kung hindi nyo babaguhin lifestyle nyo, mawawala, babalik. Pagka hindi nyo tatanggalin yan, may time made-deform ang mga fingers, mga joints nyo, iba-iba na, nagkakaroon ng lumalaki mga joints, yung mga nagkakaroon ng tawag dito, calcium deposit. Kaya yung iba nagde-deform, naggaganon. Hindi na naigagalaw. Okay? So mahalaga dyan, consult your doctor or kung may kilala po kayong low-carb doctor, advocate, you can consult. Siyempre, ito, nasa harapan nyo na. Pwede kayo magpa-consult sa akin. Okay? Or marami na rin po tayong mga low-carb doctor advocate. Okay? So, ang mahalaga dyan is always listen to your body. Yung iba, nagpapa-urinalysis. Makikita nyo dyan, uric acid crystals. Hop! May signal na po yon. O kaya, may makikita kayong calcium oxalate crystals sa ihi. Ihi pa lang yan. Pagka nakakita na kayo dyan, your body is already signaling you that you need to change something. That you need to do something about that. Kasi kung hindi nyo, hahayaan nyo lang yan, calcium oxalate sa ihi, uric acid crystals sa ihi, pwede yan mag-cause ng kidney stones kung hindi gout. Okay? So, ang mahalaga, listen to your body. Mga laboratory should reflect kung anong nararamdaman ng pasyente. Guide natin ang mga laboratory. Ang pasyente pa rin ang kailangang tingnan kung ano ang mga simptomas ng mga pasyente. So, kung walang simptomas ang pasyente, kahit na mataas ang uric acid sa dugo, meron pa rin tayong gagawin. Hindi muna gamot. Natural na gamot. Okay? Ano ang natural na gamot? Water. Iwasan ng mga inflammatory foods. Okay? Kaya palagi kong ina-advise, focus on home-cooked meals. Okay? Without the mga additives, mga preservatives, yung mga pampalasa, pampano, no? Ang pwede nyo lang itimpla sa mga luto ninyong mga ulam, salt and pepper, may herbs, or mga garlic powder, wala nang iba. Okay? So, yung mga patis, toyo, out. Balik natin yung dati natin paano magluto. That's the natural way. Then, increase your fluid intake. Mag-restrict or wag muna tayo magkape. Or wag muna magtsaa. Kasi, mas nadidehydrate ang katawan natin pagka palagi tayo nagkakape. Yung iba, umabot ng 5 kape sa isang araw. Okay? So, yun yung pinaka-importante. Actually, may napanood ako, no? Isang doktor, meron daw siyang studies noon, 2017 pa, comparing yung mga diet regarding sa gout. Okay? So, meron doon yung calorie-restricted low fat. So, calorie-restricted low fat. Tapos, calorie-restricted na Mediterranean. And also, nandun yung low carb. Pero ito, hindi calorie-restricted. Ang maganda lang sa low carb, no? Kahit na hindi siya calorie-restricted, meron siyang natural calorie reduction. Bakit? Pagka naglo-low carb tayo, di ba twice a day na lang tayo kumakain? Minsan, once a day. No? So, nare-restrict na rin ang natural restriction na rin yun ng calories.
Kaya nga madalas sinasabihan ko yung mga naglo-low carb, nag-fasting, you need to increase your metabolism by lifting exercises, restriction exercises, no? Yung nagbubuhat. It will increase your metabolism, your body will look for food, energy source, kakain po kayo. So, yan. 3 groups yan. In 24 months, so ano yun? 2 years. Minonitor, okay? Tapos, nung nagpa-laboratory sila, alam mo nangyari? They all lose weight, parehong group, nag-lose weight, nag-improve ang kanyang total cholesterol HDL ratio, nag-improve ang kanilang triglycerides and insulin, and also lahat sila nagbabaan ang uric acid. Okay? So, kahit anong mga diet, yung low fat, calorie restricted, yung Mediterranean diet, and also the low carb diet, ang ganda ng naging resulta niya regarding sa uric acid. So, di ba yung dating sinasabi sa atin, bawal ang mga animal fat, yung mga red meat, dahil mataas ang purine. Ito, yung low carb, 30% higher yung protein intake nila, pero parehong nagbabaan ang uric acid. So, ito lang ang natin, no? It is not the protein, but the weight loss and the metabolic benefits na nangyayari sa atin. So, yung inflammation na address, so, hindi na sa protein intake na ang uric acid. Okay? So, wag na nating sisihin ang protein. It's yung metabolic benefits na nangyari dun sa ginawa nilang studies. So, nag-improve. Pagka bumaba ang weight talaga, nag-i-improve. Okay? So, maraming na-correct. Na-correct ang cholesterol, na-correct yung triglycerides, yung insulin resistance, nako-correct. Once na makorek yan, doesn't matter kung anong diet na natin. No? Ang mahalaga dito, na-address yung gout. Nag-i-improve tayo. Okay? Bati muna tayo. Dito ka. Okay. Hello. Gab Sebastian. Good evening. Safe race po sa inyo. Yes. Maayong buntag sa inyong tanan. Tama ba? Maayong buntag o kasi gabi. Ang buntag yata umaga. Dito po ako sa Cebu. We'll be having my marathon mamaya, 12:30 a.m. So, kakagising ko lang. Nag-rest lang ako. Then, gusto ko muna mag-live regarding gout to all of you. Okay? Okay. Good evening, Richard Sanoy. Good evening, Heidelin Libaw. Good evening, Doc Bry. After 1 year sa LC, tinanggal na po ng aking doktor yung insulin ko. Yehey! Wow! Congratulations, Miss Maria Cunanan. Thank you, Lord, at sa inyong lahat na pinafollow ko. Yes. Good evening, Len Bepitz Macalindol. Simon, i-add ni George. Ay, ano yun? Good evening, Apolinar Gabukan. Yes, Miss Apolinar. Tomorrow yata tayo. Consultation, okay? Consultation nga ba? Basta usap tayo bukas. Okay? Good evening. Aray ko po, my fave nuts. Yes, Miss Ditas de la Cruz. Actually, iba-iba naman yan, no? Mga tao, iba-iba. Yung iba, hindi naman nuts ang nagkakos ng kanilang gout. Okay? Kaya nga, purine eh. Diba? So, kadalasan yung mga meat, yung mga red meat. Kaya, dati yon. Ngayon, may study na kahit na high protein intake, hindi nagkakaroon ng gout. Kasi, katulad sa mga low carb, low ang carbohydrates niya, tapos no sugary food, sugary drinks na yan. Okay? So, inflammation is decreased. Kaya nag-i-improve sila sa, actually, hindi sila nagkakaroon ng gout. Pero sa akin,
iwas talaga ako sa nuts. Kung makaano man, hindi na katulad dati na, kasi ang hirap sa nuts, hindi mo makontrol. Ang sarap, di ba? Punuin mo isang garapon, nakaupo ka, magugulat ka, 1/4 na lang natitira. Kaya ang hirap niyang makontrol. Kaya the best way to control it, huwag kang mag-stock. Para wala kang, pag kami nakita ka sa kitchen, dumaan ka, kukuha ka. Pag kami nakita ka, kukuha ka pa rin. Kahit hindi ka gutom. Kaya my advice to you, huwag na mag-stock, huwag kayo maglagay dun sa nakikita ng mga nuts. If yung nuts ang nagkakos ng gout nyo, iwas na kayo dun. Okay. Okay. Hi, Doc. Kamusta po? Thank you for watching. Raylene Abergas. Taho po, Doc, and Yakult. Yakult out na po kasi matamis po yan. Marites Tindoy, yung taho, nasa caution food list. So, pagka nasa caution po yan, you can take it, but not every day. Siyempre, tanggalin niyo po yung Arnibal. Tamis yun, sugar yun, ha? Hello po, Doc Bry from Bicol Region, Naga City, Jeanette Jaime. Good evening, Zara Ero. Okay. How about lipoma, Doc? Anong resulta sa bukol kung mag-strict low carb? So, lipoma, okay? Jessica Lucanas, usually mga mass, no? Mga bukol, okay? Ano bang mga, usually kung cancer man yan, no? Ang favorite ng cancer is sugar. Yan ang nutrition yan, sugar. Kaya please, if you have families with cancer, kasi meron tayong sinasabi, no? Mga relative, kung may mga cancer, pwede ka magkaroon ng cancer. Pagka meron na kayong history of family with cancer, you need to restrict your sugar food, sugar drink. Kasi yan yung energy ng cancer. So if you have cancer, binibigyan nyo siya ng supply of energy. Okay? Ang hate na hate ng cancer is oxygen. So, you might as well oxygenize your body by what? Doing exercise. So, proper nutrition, no sugar food, sugar drink, eat real foods, okay? Kadalasan kasi sa mga pagkain sa labas, meron na yung mga sugar nilalagyan nila. Hopefully, wag. Okay? Natural taste, mas maganda. Kaya nga, ang mahalaga dito is home-cooked meal. Tapos, do fasting. Eat whenever you're hungry. Kung gutom, kain. Pagka nakaramdam, hindi lang po sa tiyan ang gutom, ha? Pwede po tayong sumakit ang ulo, mahilo, manghina. Pwedeng isang signal yon or signs na gutom na tayo. Okay? Then, exercise. Give your body strength, stamina. Naku, no inflammation, doing fasting, doing exercise, ang ganda ng benefit. Okay? Good evening, Teresa Marie. Okay, nagbigay ng lab results si Miss Raylene Abergas. Magandang FBS, HbA1c, cholesterol, elevated. Pero ang triglycerides, normal. HDL, mataas. Okay yan. LDL, syempre, elevated na rin to. Okay. Sa akin, if you have normal BMI, in my view, normal ang BMI nyo, doing exercise, doing fasting, naglo-low carb po kayo, so eating real foods, no processed food, no sugar food, sugar drink, ang daming parameters na normal, except for the cholesterol and LDL, continue. Okay? Continue your lifestyle. Very good. Creatinine is good. Normal ang liver enzymes nyo. Wow, ang galing. MCV, usually sa CBC to, no? Kung hindi naman anemic ang nakikita natin sa CBC, do not focus on the MCV, MCHC, no? Never focus on that. Focus muna kayo sa RBC, hemoglobin, no? Yung mga CBC, yung mga parameters doon. Okay? Okay. Hello, Tess Monton. Doc, nagdikit na po ang tuhod. Nawala na po ang pinagel niya for MRI both tuhod. Ako, hindi ko alam to. Paano to? Ano yung nagdikit na yung tuhod? Okay, so, yes, consult your doctor pa rin kung ano yung advice ng inyong private physician, do. Yung ina-advise ko is regarding your inflammation, yung fasting, yung exercise. Ito yung lifestyle natin to improve our well-being. Okay? Hindi lang po kasi ako sa nutrition nagbabase. 80% nutrition, 20% exercise. Okay?
So, kailangan magkasama po yan. Then, yung fasting, yan yung healing. Fountain of youth. Autophagy. Okay. Hop! Thank you very much. Thank you, Sir Jimmy Lagura, for the 27 stars. Maraming salamat, Fatima Villanueva. Hello, Rosario de la Cruz. Okay. Mapagpalang gabi, Miss Princessa Banks. Good evening, Fe Manyoza. Gandang gabi, Marie Cruz. Hello, Doc. Magpa-appointment ako, please. Thanks watching here in Abu Dhabi. Yes. Abu Dhabi, Tess Monton. We can do the Google Meet. Pero mag-message po para maibigay ko yung mga details. Pero mga consultation, baka sa Tuesday ko na Okay? Ma-accommodate. Okay? Good evening po, Doc Bry. Ang pogi-pogi namin, Doctor. Thank you, Miss Mirna Barnedo. Gandang gabi, Adelina Cordova. Okay, good evening, Doc Bry. Utoy Stapsilog. That's Tapa, Shiritaki, Itlog. Good evening, Doc. From Dona Nacion. Good evening, Joseph Bugayong. Good evening, from Baguio City, Grasil. Hello po, Juani Versal Salejo. Good evening, Rob. Hello, Dorian Calamar. Maayong gabi. Ayun, maayong gabi pala. Dwight Macabas Balataria Sr. Thank you. Keep on sharing your ideas, Doc. Good job. Yes, Sir Abel Camiso. Hello, Denron Ballesteros. Maayong gabi, Danya Ampong. And also, please share this live para sa may mga gout na mga naglo-low carb, continue their low carb journey, and para mapanood nila to, hindi sila kabahan, or they can consult me. Please share this for all those your loved ones para meron silang idea, may knowledge, may mapanood tayo. At kung marami silang mga katanungan regarding low carb, this is the platform for free questions and answer. Sasagutin natin ng maabot hanggat makakaya ko po. Yes, see you, Maring Len, sa marathon mamaya 10 p.m. ba? 10 p.m. Wow, kapugin, Doc. John Hadrin from Naga City, Grace Nidea from Angel City, Tutsi. Okay, good luck sa marathon tomorrow. Yes, Sir Julius Matiliano. Husband ko just started low carb. Hirap siya, let go rice, Doc, and tempted sweet. Yes po, kadalasan po sa mga do-it-yourself, napakahirap. Kaya nga usually yung mga nagtatanong sa akin gusto magpa-consult regarding low carbs, sinasabi ko na sa kanila, kung ready na kayong tanggalin ang rice, tinapay, pasta, sugary food, sugar drink, kausapin niyo ako. Okay? Ang blood of beef po ba ay safe to eat kapag naka-LC? Dugo. Magdidinuguan ho ba kayo? Ang mahalaga po sa dugo is fresh. Nakita nyo, fresh ha? Huwag kayong bibili na hindi fresh. Pwede sinasalip sa... Oo, kasi pwedeng matagal na sa hinaluan na kasi yan ng suka para mukhang fresh. Pero mas maganda, bagong katay, tapos okay naman po yan. Okay po yan, ha? Okay, ang mahalaga, kakain po kayo without the high carbs. Okay, kaya nagkakaroon ng problem, insulin resistance, health problems kasi high protein, high carbs pa. Okay? Good evening, Salinas Teresita. Congrats in advance. Evelyn Divina. Shout out, Marisa Cruz. Good evening. Nag-LC po ako. Nagbaba po lahat ng lab ko maliban sa CREA ko na from 110 to 107. Okay naman. So, ibig sabihin, bumababa. Okay? Kahar Pamulak Abdul. Ang pinaka-importante, from 110 naging 107. So, ibig sabihin, there's an improvement. Okay? Hindi po lahat is magno-normal. May journey po tayo. Kailangan maging lifestyle ninyo. Kaya nga, ang trend niyan is pababa hanggang sa mag-stabilize. Okay? Ang malaga is you just continue your lifestyle change to a healthier one. Okay? God bless po. Niresitahan ako ng statin, doctor ko. Di ko alam kung iti-take ko po. Jimmy Lagura. Okay?
You are the pilot of your health destiny. Okay? You are in charge of your health. Always remember that. It's for you to decide. Okay? Best advice sa beginner and very bad lifestyle and naiinom pa siya. Yun lang. Maayong gabi, Joey Buendia. Good evening, Ellen Austin. Maayong gabi, Girlie Silvosa Longos. I'm your coachee from Surigao. Tuloy-tuloy ang discontinuation ng gamot sa hypertension. Yes, mag 2 months na. Wow! Congratulations, Miss Girlie. Do not forget, pag kami mga discomfort, sip electrolytes. Usually, pagka wala ng mga discomfort, binabawasan ko na yan. During workout na lang tayo nag-electrolytes. Okay? Good evening, Miss Josie Cruz. Poging-pogi at batang-bata LC Doc Bray watching from Tondo, Manila. Paano pag mataas ang uric acid? Okay. Sir George Perez, if mataas ang uric acid ninyo, wala naman kayong nararamdamang pain, nagsisignal ng katawan niya, you need to change your lifestyle. Increase your fluid intake, restrict muna ang coffee, tea, or cocoa. Okay? Lahat ng mga processed food, sugar drink, out. Focus on home-cooked meal. Eventually, bababa po ang uric acid. Pero pagka may mataas ang uric acid and meron na kayong inflammation, masakit na ang paa, yan na yung nagbibigay ako ng medication. Okay? Army Tan Mercado, good evening. Mag-ask po ako if possible po na mawala ang mga bukol-bukol dahil sa gout. No. Usually, hindi na yan mawawala. Yung iba, surgery, sinasurgery para mawala. Pero yung mga may bukol na, hindi na yan marireverse. Kaya nga yung pagka na-deform na ang mga buto natin, hindi na natin maaayos yun. Okay? Roasted almonds po ang kinakain ko. Handful, 2 to 3 times a week lang. Wag everyday. Good evening, Alicia Cotonet Guevara. Hello. Shout out watching from Kuwait. Liniet Oscanio. Salamat sa mga advice at motivation. Good evening from Noel Devara po. BP 150/70 is normal po ba sa edad na 77? No po. Dati po yan. Yan po yung mga usually ina-advise ko. Ay, normal po sa edad nyo. No. Ang normal pong BP is 90/60 up to 120/80. Okay? Ayan. Kamusta? Okay naman. Paturo po mag-diet. Gian Carl, change your lifestyle. Focus on home-cooked meal. Okay? No sugar food, no sugar drinks, no processed food. Lahat ng mga, tawag dito, may mga additive preservatives out. Okay? From Davao City, Joseph Rico, salamat sa topic tonight, Doc. Tama-tama kasi nasa 455 ang kanyang uric acid. Okay. Usually, may nararamdaman na siguro to. O yan, medyo mataas na. Resulta ng pag-cheat. Ngayon, kung may nararamdaman na kayo, I think you need some medication. Pero kung makakaya naman ng natural lunas, increase your fluid intake, 2 liters to 3 fluids. Huwag muna kayo magkape, magtsaa, or magkokwa kasi magdadiuresis kayo. So, pwedeng ma-dehydrate din ang katawan ninyo. Then, focus kayo sa home-cooked meal. Bawal muna kumain sa labas. Yan. Bricks Jr. De Leon, good evening, Doc. Pwede po ba mag-take ng creatine powder sa pag-gym, strength training? 2 months na ako naka-local kasi may maintenance ako sa high blood cholesterol at diabetes. Alam nyo, yung taking ng mga supplement ng creatine, kung meron kayong problem sa hypertension and diabetes, wag na muna kayo mag-take niyan. Okay? Don't have to take the creatine for improvement of your posture, no? Ang mahalaga, unahin natin yung root problem, your high blood, your cholesterol, your diabetes. Root cause muna. Yung appearance, sa huli na nating ayusin. Okay? You can do lifting exercise without the supplements. Okay. Good evening, Margie Padulio. Imbak nga Rabii, Miss Ruth Cabanela. Good evening, Clarissa Ramirez. Doc, nagpa-check up na po kami sa doktor niya. Inalis na po yung sa sugar at cholesterol niya. Salamat po sa low carb sa inyo po. Salamat po, Doc. Yon! Congratulations, Miss Maria Delia Platino. Okay?
Very good. At least, natatanggalan na kayo ng medication. Nice haircut. Yes, Miss Rosemary Padayo. Siyempre, pagka may mga event, kailangang barbero. Okay? Kung napanood nyo ang aking live, makikita nyo anong difference ng age namin. Okay, wag lang may mambash. Hi. Sa Reels po, panoorin nyo. Good evening, Doc. Abangers from Makati. Ayan, si Junleo Mejos. Gandang gabi, Doc. From Christine Domingo, watching from Puerto Galera. Yung po bang Parkinson's disease, pwede din po sa LC diet. Yes, inflammation, okay? Baka ma-address natin, okay? Pero kailangan po kasi guided para malaman natin yung mga ma-address natin yung mga discomfort. Okay? At ang mahalaga po sa mga naglo-low carb, yung gusto mag-low carb, dapat gusto. Hindi natin pwedeng i-impose, ipilit dun sa taong ayaw. Kailangan coachable, kailangan gusto nila. Okay? So, mahirap kasi, kadalasan papayag para wala ng away, no? Ang problema, pagkakaharap mo, low carb. Pag hindi mo nakaharap, with gusto, kumakain, yung indulgence niya, kinakain niya sa labas na hindi kakasama. Delikado po yun. So, ang mahalaga dito is gusto niya. Kung ayaw, wag natin pilitin. Let our health or let our own selves be the motivation na mag-change sila ng lifestyle. We do not impose. Okay? Mataas na po ba ang HbA1c na 5.9? Nasa pre-diabetes po yun. Pero tingnan natin ang fasting blood sugar. Miss Adelina Cordova. Okay? Thank you po, Doc. Raylene Abergas for reading po my lab test. God bless you and family more. Okay, thank you, Miss Tindoy. Shout out, Nati Agabao. Good evening, Guy Maniego. Good evening po, Doc. Diabetic po ako pero I'm in LCF na po. Matagal na po kaya lang this Saturday medyo nadapa. Okay? Yung mga symptoms ko po is bumalik. Yung namamanhid ko mga kamay pero yung FBS ko naman po is nasa 100 or 110. Vilma Padlan, baka dehydrated lang po. So, sip electrolytes. Okay? Consult kung kailangan. Len Torno, hi po. Sana po matulungan nyo din ako sa kalusugan. Pwede po ba mag-consulta po sa inyo? Yes, leave a message pero all consultation ano ko na siya sa Tuesday po, ha? Heal MGN, good evening, watching from Jensen. John Hadrin, good evening. Good evening, Renato Pingol, getting younger pa, Doc. John Hadrin, baka marami mang bash. Wag naman. Hi, good evening po from Santa Rosa, Laguna. Ellen Leyva, 10 days ako nag-LC, Doc. Kailan ko pwede mag-fasting? Gani, okay. Listen to your body. Eat whenever you're hungry. Usually, 12 hours sa mga beginners, no? Pwede nyo yung ma-extend. Like, kung mag-focus lang kayo sa safe food list, wala mo na yung caution food list, mag-a-adapt yung katawan nyo. Okay? So, pag gising nyo, hindi kayo gutom, pwede nyo extend. Pero, pag nakaramdam na kayo something, hindi lang, sabi ko sa inyo, hindi lang dito sa tiyan ang gutom, ha? Pwede nalalata na, pwede masakit ang ulo, pwede nahihilo. So, ang first thing you're going to do, sip electrolytes. After 30 minutes, kung hindi nawala yung mga discomfort ninyo, gutom na yan, kain na. Pagka 30 minutes, hindi pa rin nawala, consult your doctor. Baka may problem. Okay? Hello, Doc. Lorna Gutierrez. Ano po bang lab test ang need ko i-take before ako mag-consult sa iyo? Usually, FBS, HbA1c, kidney function test, liver function test, uric acid, CBC, urinalysis, liver function test, tapos chest x-ray, ECG. Okay? Sa baseline natin, lab. Dami ko po natutunan sa kapapanood sa live niyo po from Merly Romerosa. Keep on sharing. Good morning. Yes, please, pakishare po ito. Ito yung pwede niyong gawin to help others in our community, in our low-carb community, na masagot yung mga katanungan nila. Paano po mga exercise ng may vertigo? Cage de Ocampo, pagka nahihilo, hindi pwede mag-exercise. Okay? You need to address the root problem bago po. Kaya nga yung exercise, sa bandang huli ko na ina-advise. Okay?
lalo na sa mga mga baguhan, yung nagdo-do it yourself. Pero kung matagal na kayo nag-exercise, tapos nag-low carb kayo, you can do the exercise naman. Pero sa mga sedentary, wag muna. Okay? Good evening, Owing Iraq. Basta Doc, PM po ako pagka gusto ko nang mag-enroll, pag-guide po sa low carb. Yes, Miss Marisa Cruz. Good evening, Doc. Michael Cassie. Hi, Doc. May gout po ako sa kamay. Jan and Jay. Ayan, eto, manood ka ulit. Thank you for sharing, Miss Lorna Gutierrez. Good evening, Nurse Navarra. Saan po pwede magpa-check up sa inyo? Karen David Forts. Please message. I'll give you the details. Yung saan ang clinic location. Okay? Or pwedeng online. From Montreal, Canada, following your advice po, the best po kayo. From Priscilla Himeti. Thank you so much. Thank you for sharing, Miss Tutsi. Doc, mag-message po ako para sa online consultation. No problem, Miss Kate De Ocampo. Sana lahat ng doktor gaya nyo, madaling lapitan. John Benaventura. Actually, madali naman lapitan. Magpa-appointment lang. Okay, mag-message lang po sa akin. We'll give you details paano magpa-appointment. Kasi kaya po nagpapa-appointment ako, baka wala po ako. Kaya kung mag-walk-in kayo at wala ako, sayang ang biyahe. Okay? Thank you for sharing, Fatima Villanueva. Someone's asking po if goods po ba ang salabat sa ubo? Or lalo niyang pinapangati yung lalamunan. Ano ang salabat? Is it wine na ano? Ginger. Ginger? Okay po ang ginger sa ubo. Okay? Alam niyo yung nangangati sa lalamunan? Sugar. Okay? Yan ang ano. Fresh ginger. Okay? Fresh ginger, actually sa mga voice yan eh. Yung sa ubo, lagundi. Yan po yung ano ha, yan ang gamot na herbal sa ubo, lagundi. Tapos, bawal puyat. Kadalasan nagkakaroon ng ubo, sipon, mababa ng resistensya ng katawan. So, palaging puyat. Palaging nag-exercise, hindi nagpapahinga. Pwede yan, pagod. Okay? Or, sunod-sunod yung mga gatherings, kainan, sunod-sunod. Okay? So, please listen to your body. Pahinga kung magpahinga. Ang advice ko nga, usually sinasabihan ko yung mga busy body natin, no? Mga busy persons. Okay. Ang trabaho natatapos pero hindi nauubos. Matapos man ang isang work, meron uling papalit. Okay? So, give yourself 1 hour of the 24 hours. So, 1 hour lang yon sa buhay nyo. Be healthy. Tapos, ang gawin niyo yung 23 hours, bahala na kayo kung ano gusto nyo gawin doon. Ang malaga, you have your 1 hour me time. Tawag dyan. Okay? Good evening from Macau, Davao de Oro. Michael Casil. Good evening, Mami Jenny Kamwa. Good evening from Mandaue, Marianne Cornejo. Thank you, Miss Tutsi. Doc, kung everyday po karne kinakain natin low carb, hindi po tayo magkakasakit sa bato. Sel Gueco, okay? Usually naman, mas madali tayong mabusog at saka hindi nagugutom. Kaya, ang protein, okay lang yan. Okay? Increase your fluid intake. Exercise para ma-burn nyo po yung mga kinakain ninyo. Gawin nyo siyang energy. Okay? Do fasting. Yan yung mahalaga sa atin. Tapos, mga inflammatory foods. Basta ang karne ninyo is real foods ha. Yung nakukuha sa wet market. Ito yung mga kinakatay. Huwag yung mga, kasi pag sinabi nyo karne, merong processed food. Kaya nga po, out ang processed food. Lahat ng pagkain sa labas, sa restaurants, sa mga fast food na yan, marami pong mga processed food na ginagamit ng karne dyan. Pumili kayo sa palengke, yung kinatay, yun yung iluto ninyo, salt and pepper, be healthy, balik natin yung dating luto. Okay? Sir, ano po magandang gamot sa gout? Nako, kailangan consultation before bibigyan. Kasi hindi rin naman kayo makakabili ng gamot. Kailangan ng reseta yan. Miss, Sir RJGF Backyard, consultation first. Kasi kailangan may interview, aalamin kung ano pa yung mga dapat na idadagdag na mga gamot. Okay?
Oy, thank you very much. Thank you, Miss Raylene Abergas for the 99 stars. Doc, ano po magandang gamot sa... Ayan, paulit na. Okay? Natural na gamot. Increase your fluid intake. Eat real foods. No processed food, no sugar food, sugar drink. Avoid inflammatory foods. Yan ang natural na gamot. Okay. Okay, Vilma de la Cruz, sali po ako, magpag-guide po. Yes, mag-message lang. We'll give you the details. You can leave also your number for free assessment kung pwede kayo mag-enroll sa program. Ang free assessment ko is kakausapin ko kayo kung kailangan nyo ng monitoring or hindi. Okay? Hindi po siya consultation. Iba pong consultation sa free assessment. Okay? Paano ang paglo-low carb? Yung tama po, Grace Nidea. Okay. Usually, ang ina-advise ko muna sa mga wala pang alam regarding low carb, kung kaya nyo pong tanggalin ang kanin, tinapay, pasta, sugar food, sugar drink, processed food, saka nyo ako kausapin regarding sa low carb. Kasi yun lang yung gagawin ninyo. Okay? Eat real foods. Doc, kung everyday, ayan. Okay. Doc, dapat po ba matakot pong mataas ang cholesterol at LDL ratio, tabar? Hindi po kung naglo-low carb po tayo, ha? Cholesterol and LDL. 2 parameters, elevated. Okay. Tingnan nyo po yung mga ibang parameters nyo. Yung FBS nyo ba normal? HbA1c normal? All other parameters are normal, except the cholesterol and LDL. Okay. Kung normal lahat yan, i-add natin, BMI, normal ang weight. Nag-e-exercise, nagfa-fasting, kumakain ng real foods, hindi processed food, hindi sugar food, sugar drink. Ang daming parameters na normal, except for the 2, as long as your triglycerides are normal, and the HDL mataas, okay na sa akin yan. Okay, 2 parameters high, the rest of the parameters, normal, very good. Tapos yung katawan ninyo, feeling good, nag-e-exercise, kaya nga, huwag po tayo matakot dahil lang dun sa 2 parameter. Kung etong lifestyle ninyo, ginagawa ninyo, nag-e-exercise, eating whenever you're hungry, no? Fasting kayo, normal ang BMI ninyo, pasok na yan. Huwag na kayo mamblema dyan sa cholesterol. Okay? Sugar ko, 85 na lang. Okay, Lilibet Lim. Why? Magandang 85. Pero, ang maganda dito, Miss Lilibet Lim, yung daily monitoring. Kasi pwede ngayon 85, tapos bukas 125 or 130. Erratic pa. You need to gawing stable na below 100. Stable yan. So, kung 85, ang gagawin niyo po, kung may nararamdamang discomfort, sip electrolytes, tapos kumain. Siyempre, ang kakainin niyo, yung nasa safe food list lang. Okay? Tataas po ang sugar. Pero nasa normal yun. Pero kung, kasi the usual na ginagawa natin is, iinom ng soft drinks, kakain ng tsokolate. Eh, siyempre, expected, sugar yan. Yung 85, mag-shoot up yan, magwa 160, 190. Yes, gaganda ang pakiramdam mo. Kaso, pag mataas ang sugar, inflammatory, meron niyang dinadamage paunti-unti sa ating mga organs. Okay? Kaya sa mga naglo-low carb lang po ito, if you're doing low carb at erratic pa ang sugar, mas maganda talaga monitored kayo. Okay? Pero kung ayaw niyo magpa-monitor, syempre, okay lang yan. Ang advice ko sa inyo, pagka mababa ang sugar, 85, sip electrolytes, eat dun sa safe food list. Tataas po ang ano. Pero kung may nararamdaman po kayo, you need consultation. Kasi kailangan na natin, baka paulit-ulit na may nararamdaman. Delikado po yan. Lalo na sa mga nag-i-insulin, napakadelikado mag-low carb kung walang monitoring ng doktor. Okay? Sa mga lahat ng mga may health condition, magpa-clearance muna po kayo, magpa-advise, seek consultation sa low carb doctor advocate, katulad ko,
at sa mga maraming doktor na low carb advocate, you can do so with baseline laboratory results para maingat ang ating journey. Okay? Ay. Okay. Doc, ask lang po kung pwede sa low carb yung upo na gulay. Yes po. Good evening, Rick Rosimo. Hello, Doc, from Florence, Italy. Susana Banzuela. Hello, Doc, kung everyday po tayo kakain ng... ay, nasagot ko na siya. Michelle Gueco. Okay, magandang gabi. Agnes Lopez, watching from Pangasinan. Hello, Racy Morales. Pagka nagtae dahil sa pagkain ng bawal, ano po gagawin? Glenda Baldon, tanggalin niyo po yung mga pagkain sa caution food list. Yung mga creamer, yung mga milk, tanggalin muna natin. Kung nag-electrolytes po kayo, tanggalin yung Epsom salt. If still, watery stool, ang pagtatae po, no, diarrhea, watery stool, more than 5 times a day. Consult your doctor. Okay? Meron po kasi mga parasite, bacteria na nagkakos ng diarrhea. Delikado po yan sa mga elderly, tsaka sa mga bata kasi madali silang ma-dehydrate. Okay? Consult your doctor. Gemma Briones, okay lang po ba iced tea na stevia ang sweetener? Kung metabolically stable po kayo, wala kayong diabetes, okay lang siya, pero hindi yan araw-araw ha. Ang Quotient Food List, andun po yung mga sweetener. Yung stevia, monk fruit, okay, nasa Quotient Food List. You can consume that, pero not every day. 2 to 3 times a week. Pwede. Okay. Pero pagka sa akin, mga patient ko na diabetic, out ang sweetener. Correct muna natin ang sugar ninyo before pwede na sa mga Quotient Food List. Okay. Uric acid, 6.6. Miss Reby Paharion, usually wala kayong mararamdamang kirot na kung 6.6 ang uric acid. Usually mga nasa 8 ang result bago kayo makaramdam ng kirot. Pero yes, maalis yan. Eating mga nutrient dense, increase your fluid intake. Siyempre, kailangan hindi dehydrated. So, i-lessen nyo po or restrict nyo muna ang kape, tsaa, or manok. Reby Paharian. Okay, good evening po. Ask ko lang po, normal po. Ang creatinine ko pero may magapos bukong-bukong ko. Okay, minsan nasakit. Sabi nila gout daw po. Okay, uric acid po ano nyo. Kung mataas ang uric acid, gout po yan. Ana Buenviaje Bitara. Pagka napadami ang kain, kokanin. Ayan, so hindi po kayo low carber, Sedi Lapasaran. Nawawalan po ng lakas ang mga binti ko. May type 2 diabetic po ako. Okay. Pwede po tayong, kung kumakain kasi ng kanin, nanghihina ang paa. Tingnan niyo po ang potassium. Kadalasan merong tinatawag na hypokalemic periodic paralysis, nanghihina ang mga paa. Minsan hindi na makatayo or makalakad. Okay? Kailangan yan sa ospital. Okay? So, kadalasan yung mga history niyan, malakas sa carbohydrates. Pansit, isang kalderong kanin nakakain, no? Yan yung mga nagkakaroon ng ganyan. Pagka diabetic po kayo, type 2, well, nasa inyo po yan kasi mukhang hindi po kayo low carber. You seek your doctor's advice regarding sa mga pagkain. Pero kadalasan kasi ang advice ng iba, pwedeng kainin lahat. Okay? Kung kayo hihingi ng advice sa akin at diabetic po kayo, i-restrict ko kayo sa mga sugar. Kaya kung ayaw nyo kayo na-restrict sa sugar, huwag kayo magpa-check up sa akin. Okay? Ako dyan, restrict sa sugar, food and drinks, kahit sweetener. Kung magpapakonsulta kayo, expected nyo, yan ang sasabihin ko sa inyo. Kung diabetic po kayo, ha? Okay, good evening, Ludi Cordero. Pwede ba mag-low carb ang may kidney stone? Lydia Reyes, yes po. Increase your fluid intake and tingnan natin kung matutunaw pa yung kidney stone nyo through medication. Okay?
Doc, okay ba yung may stroke na at bedridden na pinag-low carb ko? Okay po ba siya? Arjam Teves. Okay, ang hirap nito, no? Hindi kita ma-advise ng regarding that kasi ano ba situation niya? Nagsasalita? Okay? Gusto ba niya mag-low carb? Or bedridden, hindi nagsasalita? Napakahirap niyan. Kausapin nyo ang buong pamilya. Kasi pwedeng isa nyo okay, pero yung ibang member of the family, hindi okay doon. You need to speak to all of your relatives na involved, yung mga major say sa health ng pasyente. Huwag niyong sosolohin ang pagdedesisyon. Magkakaroon ng mga problema. Talk to them first. Okay, Shona Santiago, good evening po. Doc, bawal po ba ang yung dark chocolate sa may fatty liver? Okay, Jade Kokyogan, focus muna sa nutrition. Yes, ibabawal ko muna yung mga dark chocolate kahit 100% pa yan. Okay, kasi mga kokwa, mga tea, mga coffee, diuresis. Pero ang maganda dito yung coffee, maganda sa fatty liver. Basta walang sugar. Okay? Okay lang po ba ang cholesterol? 7.29, 5.4. Ang question ko muna, Sir Jose Magnaya Jr., kung naglo-low carb po kayo. Naipaliwanag ko regarding yung cholesterol lipid profile. Kahit magbigay kayo ng mga result, naipaliwanag ko na po. Parameters. 2 parameters na mataas, pero yung ibang parameters, normal, BMI normal, doing exercise, eating real foods, not processed food, not sugar food, sugar drinks, okay lang sa akin. Okay? Tata Roferos, good evening, Panabo City. Shout out, Russ Aureliano. Hello. Ito ba yung kapatid ni Mona? Tama ba? Si attorney ba to? Attorney Russ? Correct me if I'm wrong. Sel Gueco, hi Doc, hindi po ba tayo magkakasabay kung nasagot ko na po ito. Miss Sel Gueco, please review. Nasagot ko na po yan. Kahit napaulit-ulit yung tanungin, nasagot ko na. Ayan. Hello po Doc, watching from Poland. Ask ko po mataas uric acid, nakuha ko po. 512. Okay. Low carber ho ka ba kayo? Ayan. Pagka low carber, increase your fluid intake. Restrict muna tayo sa coffee, cocoa, and tea. Okay? So, focus on home-cooked meal. Kasi kahit na low carber, mahilig pa rin tayo kumain sa labas. Although pinipili natin yung mga nasa safe food list, pero sa akin, kung may nararamdaman, well, definitely, pag kami nararamdaman yung mga gouty arthritis na yan, hindi kayo makakalakad, hindi rin kayo makakalabas. Okay? So, focus on home-cooked meal. Good evening, Roma Ramirez Rivera. Good evening, Dory Tarok. FBS 93, congratulations, Miss Adelina Bohola Rente Cordova. Ang ganda niyan. Okay. Paano po ba umpisa ng low carbs ko? May hyper ako, 9 years na. Maintain ako sa high blood, tapos type 2 diabetes ako. Paredes Alma, message me for free assessment kung gusto nyo mag-enroll sa program. Matuturuan ko po kayo or kami ni Kuya Gibo. If you need coach then for motivation, andyan si Kuya Gibo, kasama ko yan. Okay? Imo-monitor namin kayo daily, a month or 2 months. It's your prerogative. Your health, no? You are in charge of your health. Okay. Leole, hi Doc, matake gout ko when I started low carb. Ano maganda solution? Ibig sabihin, dehydrated po kayo. You're not taking electrolytes, you're not taking plain water. Siguro nagfo-focus kayo sa kape, tsaa, or cocoa. Yes, lost already 20 grams. Okay, just wondering about gout. Yun po yun. Tapos, focus kayo sa real, safe food list, wag muna sa caution food list. Sumasakit po ang tiyan at nagbe-bleeding po kapag tumae. Ay, pagka may bleeding, Miss Jade Kyogan, consult your doctor. Hindi po normal na may bleeding. So, i-address muna natin ang bleeding. Okay? Hindi normal ang bleeding, i-address ang bleeding. Maraming cause ang bleeding, pero kailangan physical examination ng doktor. ASAP.
Okay? ASAP. Doc, yun din sa mga may cancer po, pwede din po ba sa LC Lifestyle? Nako, Miss Prince, Sir Prince, Viernes, Abat Viernes. Okay. Pag kami cancer po tayo, ano ba ang pagkain ng cancer? Sugar. Anong hate ng cancer? Oxygen. Tamang-tama po kayo sa low carb. No sugar food, no sugar drink. Low carb nutrition, magfa-fasting, hoy. Ang susunod, exercise. Diyan mo ma-oxygenate ang iyong katawan. Doing exercise. No? Yung blood flow, ang ganda pagka may exercise tayo. Oxygenize your body through exercise. Perfect na perfect yan sa cancer. Okay? And also, pagka nag-low carb yung mga cancer patient at magkikimo, ready ang katawan ninyo. Malakas ang katawan ninyo na mag-undergo ng chemo, radiotherapy, yung mga side effect ng chemo or radiotherapy, it's either lessen or wala. Okay? Lessen or wala. Hi, Doc. Kung araw-araw po tayo kumakain ng... Ayan. Okay. Anong live gamit niya ang lalayo sa message? Ang layo ng question niyo. Hindi ko maintindihan. Please question me. Okay? Hindi ko maintindihan yung tanong ni Sir Ortigas Outrage. Pakiulit po. Kasi ang tanong niyo, anong live gamit niya? Ang lalayo sa message. Okay? Hindi ko magets. Baka meron kayong kausap na iba. Tess Dadula, good evening. Arjam Tevez, okay po ba pinag-low carb ko ang may stroke na at bedridden? You need to talk to the relatives din na involved. Kung kayo lang po ang relative, okay, as long as kung nakakausap naman yung pasyente, gusto niya, go. Pagka-stroke and bedridden, kailangan po may guidance. Okay? Para kayo nagdo it yourself, pagka nagkaroon ng problem, hindi magsasalita ang may stroke kung hindi makapagsalita. Kaya delikado po. Okay? Kailangan na mo-monitor po iyan. Good evening po, Doc. Isang araw po magpa-schedule ako. Yes. Okay lang po yun. Geraldine Rodriguez, leave a message. Watching from Santo Tomas, Batangas, Tess Dadula. Kung ang HbA po ba ay 6.3, pero every time naman po mag-FBS more, hindi naman po umabot ng 90. Miss Lorna Gutierrez, you need to do the fasting blood sugar, yung dito rin sa dugo, kasabayan ng HbA1c. Magkaiba po yung digital, yung sa daliri. Magkaiba po. Ang confirmatory yung sa dugo. Iba po kasi ang pag-check niyan. Calorimetric, no? Mas maganda po iyon. Isabay nyo sa HbA1c. Okay, thanks, Doc. Cueco, same question. Okay. UTI, past cells 2 to 4, need po ba antibiotic? Alit Nom Sheila. Okay, ang question dyan. Mahapdi ho ba umihi? Masakit ba ang balakang? Naglalagnat? Nagsusuka? Yan. Kung all of the above, meron antibiotic. Kung walang nararamdaman, baka dehydrated kayo, increase your fluid intake. After 1 week, paulit nyo. Kasi kung bacterial infection ng UTI, walang antibiotic for 1 week, nagtubig lang kayo, tataas po ang past cells. Kung nag-normalize, dehydrated lang kayo. Okay? At saka, isa lang ang binigay mong parameter, past cell lang. Ano yung RBC? Ano yung epithelial cells? Di ba? Hindi dapat yan lang ang binibigay mo sa akin. Dapat lahat. Kasi tinitingnan ko po lahat yan. Maraming mga reasons kung okay ang resulta. I-coincides, yan dapat magre-reflect sa pasyente. Kung hindi nagre-reflect ang resulta sa papel, doon sa nararamdaman ng pasyente, hindi ko po ginagamot ang papel. Ang ginagamot po natin, tao. Okay? Ang papel dapat magko-coincides dun sa nararamdaman ng pasyente. Okay? No HMO po. Judith David Bastida, please message me for the details kung saan ang clinic locations ko.
Nag-LC ako, kaso tumaas ang uric level ko, baka ba meat kasi no, kulang kayo sa tubig. Tapos, baka madalas kayong kumain sa labas. Baka dehydrated kayo, mas madalas kayo nagkakape. Okay? Hello, Doc. 1 year and a half na po sa LC, underweight. Okay, kung underweight, tingnan nyo kung talagang underweight. May iba, akala nila underweight, pero hindi naman pala. Okay? Pagka mineasure yung BMI, normal. Okay? Kung underweight talaga, ang advice ko kadalasan is maximum of 14 hours fasting muna. Okay? Paano mag-gain ng weight? Okay. Resistance training. Lift. May mild scoliosis. Okay, pwede kayo mag-lift, pero syempre, yung kaya lang. Ang problem sa scoliosis, kung yung mga binubuhat nyo, yung mga binubuhat ni Heidelin Diaz, mga mabibigat. Wag na po, okay? Grace Nidea, as lang po ako, ang RCTA po ng doctor sa akin, combination ng Losartan, Amlodipine. Mahal ko po kasi ginawa ko po is umaga Losartan, sa gabi po ang Amlodipine. Hindi po alam ng doktor na ganyan po ginawa ko sa maintenance. Miss Grace Nidea, meron po kayo doktor, may kayong advice. Kailangan doktor po ang nag-a-adjust ng medication nyo. Okay? So, consult your doctor, ha? Tapos, mag-list kayo ng monitoring. Yun yung maganda. Pagka nag-list kayo monitoring, pagka-consult kayo sa doctor, may papakita kayong monitoring. Diyan niya ibabase yung mga medications nyo. Okay, ayan. Gertrudes Ortiz, 1 month na LC, Mr. ko, pero panggabi po ang trabaho niya. Pwede po ba sa LC ang puwet, pero sa araw natutulog naman? Okay, yan yung tinatawag na occupational hazard. Wala na tayong magagawa dyan kasi kailangan nyo magtrabaho. Kung hindi, wala kayong pangkain, wala kayong pambili ng mga kailangan ninyo. Okay, so ang maganda lang natin is yung real foods, no processed food. Ang mahirap sa mga panggabi, palagi sila yung easy to cook, yung mga instant agad. Wag na po iyon. Okay? Tapos yung mga kape, black, no creamer, no sugar. Kung makakatulog naman, sige lang. Wala na tayong magagawa dyan. Yan na yung work nyo. Kaya ang advice ko, kung kaya nyang maging pang umaga, much better. Kung hindi, stick to it. Okay? Then, of course, kahit na panggabi po kayo, need nyo pa rin mag-exercise. Ha? Okay. Yes. You're welcome, Miss Cel Gueco. Masarap yung Poki-Poki, Doc. Yes, Jojo de Guzman. Mga food yan ng taga-norte. Okay, good evening. Manood po kayo ng YouTube ko. Sa YouTube, Dr. Brian Aubrey Castillo. Paano lutuin ang Poki-Poki, yung mga luto na madali lang. Okay, yung hindi naman mahirap. Okay? Buhawi Jack, 9 days pa lang po ako sa loka pero nawala na acid, GERD at lower back ko pero nagpapa-blood chem po ako kahapon. Mataas ang total cholesterol, normal is 5.2 at LDL cholesterol mataas din po. Ang normal is 3 po. Ang SGP ko mataas din po 80, normal po is 63, may fatty liver, yes. Ano po magandang gawin po, Doc? Advice naman po, salamat. Okay. Buhawi Jack, once you do nag-start po kayo sa low carb lifestyle, you're going to eat animal meat, animal fat. Expected natin, tataas po yung total cholesterol and LDL as long as your triglycerides are normal. Okay? Okay lang po yon. Ang HDL mataas or normal, okay, mas okay yan. Okay? Yung SGPT, SGOT, makikita mataas, tapos may fatty liver. Ang fatty liver po, nakikita yan through imaging, hindi po yan sa SGPT, SGOT. Kasi pwedeng mataas ang SGPT o SGOT, pero normal ang imaging, yung ultrasound ng liver. Okay? Kung may ultrasound kayo ng liver at may mild fatty liver kayo, I advise you, focus on home-cooked meal. Huwag na kayong kumain sa labas. Lahat ng mga processed food, sugary food, sugar drink, tanggal. Pati prutas, tanggalin nyo. Okay? Bawal uminom. Kung hindi kayo umiinom, bawal po ang prutas. Okay? Mag-exercise.
Kasama po yan. So, after a month, paulit po ninyo. Or after 2 months, paulit. Yung iba, after 3 months. Pwede naman. Kasi ang low carb is a lifestyle. Nutrition, low carb nutrition, mag-fasting kayo, mag-exercise kayo. Definitely, after 3 months, if you are consistent on these 3, syempre, yung unang-una, right mindset. If you're consistent on these 4 discipline, pagdating ng 3 months, ang gaganda ng result. Okay? Perfect na perfect. Okay. Balak ko na po sa inyo, LCF, magpa-annual check-up. Natanggap po ba? No, wala pong HMO, Miss Tess Dadula. Paano po maiwasan ng gout? Gianan J. Okay. Increase your fluid intake. Okay. Focus on home-cooked meal. Okay. Rosvin, Faith Sophia, hi, Doc. 3 days, 1.2 liters po water na inom ko. Di ako nagugutom, pero kung kakain naman, ako parang nasusuka ako sa kinakain ko. Po, di ko alam gutom po ba o dahil 3 days electrolytes na ako. Ay, ano to, hindi kayo kumakain etong 3 days? Kasi kung magkaiba po ang fasting sa starving. Ang starving talagang walang kakainin, puro water. Pwedeng kayo. Kung hindi kayo sanay kasi ng diretsong 3 days na puro tubig, talagang liliit po ang tiyan ninyo and kahit na anong pasok ng pagkain na iduduwal nyo. Need to be guided talaga. May mali tayong ginagawa. Okay? Always, listen to your body, eat whenever you're hungry. Ngayon, kung nag-underweight na kayo, paano gumanang kain? Do lifting exercises. Increase your metabolism. Pagka tumatanda po tayo, bumababa po ang metabolism natin. So, we need to increase our metabolism. Be active. Okay. Thank you for sharing, May Kahes from Japan. 4.85 yung sugar, Milbert Martinez. Mababa po ito, ha? So, kung may nararamdaman mga discomfort, 4.85 ang sugar, millimole per liter. Sip electrolytes, then eat. Pero sa safe food list, kung naglo-low carb kayo. Uy! Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance-dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga. Thank you for the 50 stars, Miss Gladys Sunkist. O, diba? Ito yung very supportive na low carber, Miss Gladys Sunkist. Thank you so much. Hi po, Doc. Sa isang araw, isang beses lang po ako Naku po, OMAD. Every day. Kasi hindi naman ako nagugutom. Kaso sabi ng iba, baka daw magka-ulcer ako, natakot naman ako. Okay. Wag everyday OMAD. Kung hindi pa sanay, no? Gawin yung twice a week OMAD. Okay? So, babalik po kayo. Kailangan kasi ang tendency niyan talaga, liliit talaga ang tiyan niyo. Ngayon, wag lang kayo magbase sa nutrition and fasting. You need to do exercise also. Kung hindi, mag-underweight. Ang problem sa underweight, bumababa ang immune system, nagkakaroon ng anemia, kinakapitan ng mga communicable diseases. So, hindi ko naiisayin yan. Okay? Communicable. Ang hypertension, diabetes, obesity, non-communicable diseases po yan. Okay? Ano pong pwedeng gawin ng matatanda pag di kagad nakakatulog sa gabi? Ali Villavicencio. Okay. Magpa-araw sa umaga. Mag-ehersisyo. Tanggalin ang gadget, TV, computer, bawal manood. 2 hours bago matulog, wala na dapat. Okay? Yung iba is 90 minutes before bedtime, wala nang ginagawa. Okay? Yung iba naman, warm bath 1 hour bago matulog. It will help relax your body. Okay? Siyempre, kung maingay sa paligid ninyo, hindi talaga makakatulog. Ngayon,
Yung iba, nagnanap sa tanghali or sa hapon, ang nap nila 2 hours, 3 hours, wag na, tigilan nyo na yan. Ang nap po is a short nap, 20 minutes lang po. Magpagising kayo, gumising. Kasi kung hahabaan nyo ang nap nyo, maano yung pagtulog nyo sa gabi, hindi kayo makakatulog. Okay? Ganon din po sa mga bata yan. Kung ang nap nila napakahaba, tingnan nyo, 12 midnight, 1 a.m. na natutulog ang mga bata. Okay, thank you for sharing, Miss Ronquillo, Marites. Bawal po ang sweetener sa iced tea, sweetener, bawal po kung diabetic. Tapos pagka mag-sweetener, hindi po everyday, 2 to 3 times a week lang po. Yes, pwede po mag-low carb ang Miss Lilibet Castro, ang hypertension. Need clearance, baseline lab. Okay, kung gusto nyo magpa-monitor po kayo. Yung po bang electrolytes para sa mga nagfa-fasting lang at gaano po katagal? Madonna Kadsawan Flick, sa mga nag-i-start po ng mga mag-low carb, ina-advise ko to sip electrolytes sa kanilang journey kasi magkakaroon sila ng mga discomfort. Ma-address natin yan, ma-lessen or walang maramdaman na discomfort when you're taking electrolytes. Of course, hindi lang po electrolytes ha, kailangan din may plain water. Okay? Ang advice ko, kung mayroong mga health condition, magpa-clearance muna sa doktor or sa low-carb doctor advocate na katulad ko. Okay? And baseline laboratory results. Hello po, from Poland, George Guess. Ano po normal uric acid level? Nanon po sa papel ng laboratory result ninyo, ang normal range. Iba-iba po bawat laboratory. Kung 512, mataas po yan. George Dumka, paano gumaling ang acid reflux? Okay. Pwede po, natural way is apple cider vinegar. Okay, 1 to 2 tablespoon of apple cider vinegar in 1 glass of water twice a day with or without meal using straw. Okay? Kung hindi gumagaling after 3 or 5 days, magpa-consulta sa doktor. Baka kasi may bacteria na may infection kayo that causes ulceration na nagkakos ng GERD. Okay? Thank you very much. Thank you for the stars, Miss TPC Rosana. Salamat sa 10 stars. Doc, masama ba mag-low carb if nanghihina? Okay. So, ibig sabihin, hindi pa kayo nag-start nag-low carb, pero nanghihina na kayo. Consult your doctor. Anong cause ng panghihina nyo? Kung bakit kayo nanghihina pero hindi pa kayo naglo-low carb, high carb pa kayo. Consult, ha? Need nyo mag-consult muna. Hello, Doc. Meron pong psyllium husk. Okay lang po. Naku, may flavor pa. Okay. Pagka may flavor, out na po, ha? Sa umaga po. Plain lang. Mary Kay. Plain psyllium fiber. Pwede naman yan. Parang may dumadaloy na kuryente sa braso at binti. Normal lang po. Kung naglo-low carb po kayo, sip electrolytes. Mukhang nadidehydrate kayo. Or, pwedeng gutom na. Triglycerides, mataas po. 305. Blood sugar, 195. Napakataas po mga resulta ninyo. Lanjo Kasodi. Consult your doctor. Good evening, Doc. Jonely Garcia. Test Dadula, 2 years na po. Elsa, bakit po pag nakakain po ako ng mga high carbs? Ito naman. High carbs eh. Inflammatory po ang high carbs. Ha? Okay lang po bang kumain ng avocado everyday kahit half per day lang po? Yes, Miss Joanne Flaminiano. Okay lang po. As long as mag-focus kayo sa nutrient dense, sa safe food list, focus muna kayo. Ang avocado or strawberry, pantanggal lang ng umay. Okay? Pantanggal lang po yun. Vilma Navarosa, mag-message po kayo for guidelines. Okay? Magbibigay ako mga details. Okay? Okay, Florida Pigtain. Doc, ayos naman creatine ko. Bakit may protein sa urine ko? Okay, pwedeng too much protein or kulang kayo sa tubig. Ganun lang yon.
Okay? Or maraming cause ng may protein. Pwedeng may UTI, may sakit kayo, naglalagnat, pwedeng magkaroon ng protein. Kaya kung very strenuous exercises, pwede rin magkaroon ng protein. Okay. Vance Lendio, good evening po. Na-diagnose po ako ng autoimmune rheumatoid arthritis. Malaki na po naging improvement ko dahil sa doktor ko. Ano po pa pwedeng nyo mampayo sa akin about sa sakit ko? Maraming salamat po. Okay. You can do, may mga autoimmune disease patient po ako na strict low carb sila. Then, nag-improve lahat. Pati CRP, nag-normalize. Guided po to. Monitored and guided. Kasi ina-address natin yung mga inflammatory foods. Doing exercise then. Okay? So, ang end natin, no? Okay? It is not the protein, but the weight loss. Ito yung mahalaga sa atin, no? Yung mga lifestyle natin to a healthy lifestyle, bumababa ang mga timbang natin because we're doing it right. We're eating nutrient-dense food, walang processed food, walang sugar food. We're doing fasting. Okay? Then we are doing exercises. Eventually, we're going to lose weight. And, ang na-address pa natin yung mga insulin resistance. Okay? So, yung protein, yung dating protein ang nagkokos ng gout, dati yon, hindi na ngayon. Okay? It is an old, outdated concept na sa panahon ngayon. Okay? Ang medisina nag-evolve. Okay? Marami tayong natututunan, maraming mga research studies na nangyayari. So we need to balance it out. Kailangan mag-aral pa rin tayo to improve our treatment, our health, para mag-improve. Okay? Focus on insulin resistance and the role of protein within the diet as a whole. Okay? So, hindi na protein ang kaaway natin. The protein is not the enemy. Okay? So, ang mahalaga, focus on your health. Right mindset lang po tayo. Eat nutrient-dense food. Home cook. Much preferred. Do fasting. Have an active lifestyle. Be the best version of yourself. Adapt. And we will evolve. Ingat po kayo dyan. Doc Bry saying bye.